people! Welcome back to my channel. This is your Mama Zam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Zam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Zam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayong lahat? Happy Friday po sa inyong lahat. So, ang bilis ng araw. Thanks God, it's weekend. O, di ba? So, talaga naman lahat tayo ay excited dahil syempre, napakasarap talaga ng weekend na. So, ako, promise, sobrang excited ako. Gusto ko talaga mag-Sabado na, charot. So, yun. Anyway, so una sa lahat, gusto ko munang bumati sa lahat ng mga lagi nakaabang dito sa Mama Zam Vlog. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel natin. And then of course, gusto ko rin i-greet syempre ang aking ate na si Christine Ann Perez. Hello sa'yo, kamusta ka? So yon, so sana okay ka lang dyan, ate Christine. So yon, and then of course, marami akong chikang hinanda sa inyo na talaga namang magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, Mama Zam, Jasmine Omay, dapat pa bang sumali pa sa isang pageant? Si Jasmine Omay na naging first runner-up sa Miss World Philippines, sayang no? So, pwede sana siya ipadala sa Reina Hispano-Americana, pwede sana siya umeksena sa ibang pageant, pero wala eh. Waiting tayo kung ano ang mangyayari dito kay Jasmine Omay. Umaasa ako na sana ma-appoint si Jasmine Omay ng Miss World Philippines organization para naman at least, di ba, makapag-compete siya sa international pageant. Malay mo, bakit naman si Maria Gigante? Dati, hindi rin naman siya talaga nakakuha ng corona dito sa Miss World Philippines and then in-appoint siya sa Universal Woman and nag-title holder. Malay mo, i-appoint din dyan itong si Jasmine Omay. Di ba? So, yun. So, I'm so excited para kay Jasmine Omay. Nakita ko yung growing up niya talaga pagdating sa mundo ng pageantry. So, nagsimula sa maliit na pageant, sumali sa malaking pageant, nakilala yung pangalan, at ngayon, eto na, pinupush na talaga natin na sana sumali pa si Jasmine Omay sa isa pang national pageant. Pero kung akong tatanungin mo, siguro mas maganda sumali siya sa Miss Earth. Di ba? Kasi sa Miss Earth, siguradong panalo to. Title holder to ng Pilipinas. So, yan! Nakakaloka. So, sumali sa Binibining Pilipinas, sumali sa Miss World Philippines, try niya ang Miss Earth. O, di ba? Mali mo, mag-Miss Earth Philippines siya. O, so, yan! Good luck kay Jasmine Omay. And then, para naman sa sumunod natin, chika, pambato natin na si Ira sa Miss Earth ngayon taon na to. Mama Zam, tingin mo, makakaariba ba siya o makakasabay ba siya sa mga kandidata na lumalaban ngayon dito sa Miss Earth? So, ako para sa akin, ang gaganda ng mga kandidato ngayon sa Miss Earth, eh, no? Si Miss Earth Australia, maganda din. Nakakaloka din yung beauty. So, parang feeling ko, syempre, yung pagiging unique ni Ira bilang isang kandidata ng Pilipinas sa isang international pageant, ayun yung dala-dala niya dito sa Miss Earth. Maganda ang backstory, maganda ang profile, maganda ang credential na meron itong si Miss Earth natin. So, parang feeling ko naman, makikipagkabugan at sasabay. Height palang winner na eh, di ba? And then, plus, nandoon na alam mo talagang makuda din talaga ang pambato natin. And then, plus, nakikita ko rin naman na may unique beauty talaga siya na pwedeng sumabay sa lahat ng mga kandidata dito sa Miss Earth. So, syempre, kailangan natin ng bigyang suporta ang ating pambato sa Miss Earth para makaariba ng bonggang-bongga sa kanyang laban. And naniniwala ako na malakas ang laban ng ating pambato dito sa Miss Earth ngayon taon na to. So, laban lang. So, malay ninyo, may uuwi nyo yung corona, di ba? At magtagumpay siya dun sa Miss Earth competition. Nagagawin saan ba? Sa Philippines ba? So, yun. So, good luck. And then, eto, sa aming ganon, Mama Zam, tingin mo,
po, si Miss Dominican Republic 2024 ay 2.0 ni Miss Universe Dominican Republic noong 2003. To be honest, yes, parang kay Amelia Vega, parang siya yung nakikita kong 2.0 ni Amelia Vega na talaga namang masasabi ko maganda. So, tingin ko, malakas ang laban ng Dominican Republic ngayong taon na to dito sa Miss Universe at potential din talaga na siya ang makakuha ng corona. Yung alam mo yon, ang lakas kasi ng dating talaga nito ni Celine and then parang feeling ko, kakabog talaga siya sa Miss Universe. So, baka siya na yung hinihintay ng ikalawang reyna ng Dominican Republic na makakasungkit ng corona ng Miss Universe. Hindi imposible yan, lalo na alam natin na talaga namang grabe din talaga ang ganda ng katawan nito, grabe ang ganda ng mukha, maala Barbie ang datingan, so hindi imposible na magustuhan niya ng organization ng Miss Universe at ipanalo yan ng bonggang-bongga. So sa ngayon, syempre kailangan niya pa rin ipakita yung galing niya, kailangan niya ipakita yung eksena niya para manalo siya ng Miss Universe. Di ba? Dahil kung wala din naman siyang gagawin at naghihintay lang siya malaglag ang bayaba sa bibig niya, walang corona na magaganap. So malalakas ang mga kalaban ngayon, kailangan talaga competitive ka din, di ba? So yon. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa mga pa-eksena ni Miss Universe Thailand? To be honest, naluloka ako sa kanya. Ang lakas-lakas niyang makareyna. Yung alam mo yon, Miss Universe material, di ba? So talagang kumakabog talaga yung beauty niya at nakikipagpukpukan talaga sa bawat eksena na meron dito sa social media. Ang ganda ng paandar nila. Anyway, so tingnan pa rin natin syempre kung ano ang ipapakita ni Thailand sa Miss Universe. So isa rin to sa mga nangangamoy corona dito sa labanan ng Miss Universe Pero syempre kailangan niya rin patunayan sa atin lahat na talaga namang aariba at kakabog siya sa laban niya sa Miss Universe. So, depende na lang yan kung ano ang eksena ang gagawin niya. But for now, sa mga eksena ipinapakita niya, lalong lumalakas si Thailand. Siya parang feeling ko ang pinakamalakas na kandidata ngayon ng Southeast Asia. So, yan. So, hindi talaga imposible na bigla tong makoronahan. Anyway, so good luck. And then, pambato ng Indonesia na lumalaban ngayon sa Miss Universe Indonesia. Ang lakas makaora na Federica, Mama Sam. Tingin mo, meron na kayang susunod na Federica sa magiging Miss Indonesia para sa Miss Universe ngayong taon na to? Well, nakita ko yung mga kandidata nila. So, ando doon naman, nakakapagsalita naman sila ng English. Pero yung, alam mo, yung beauty talaga na katulad ni Federica, na very natural yung dating. Sobrang wala pa silang nakukuhang ganong kandidata. Si Vina medyo, isa yun sa mga parang gusto kong manalo dyan sa Miss Universe Indonesia. Medyo yung datingan niya maganda. Saka yung may isa pa si Prika ba yun? Basta may isa pa akong kandidata na nakita na talagang kabugera din talaga ang kanyang comm skills, yung beauty, so yon. Pero syempre, mahirap sundan talaga ang isang Federica kasi iba yung Federica Makuda talaga yun noon at hindi lang siya magaling magsalita ng English, meron din siyang charisma. So, top 10 ang narating ni Federica sa Miss Universe pero hindi na siya umabot ng top 5. Pero ina-expect nga natin dati na winner siya, di ba? So, yon. But, tignan natin, malay mo, umariba ang Indonesia ngayong taon na to. Marami silang kandidata na medyo may quality, di ba? So, yon, good luck. Oh. So, nakakaloka talaga Indonesia. Push na push sila. Pero syempre, ando doon tayo na talaga namang inaabangan natin yung mga eksena, di ba? Speaking of eksena, Mama Sam, anong masasabi mo sa bagong Miss Grand India 2024 na si Rachel Gupta? Well, ang masasabi ko, maganda siya, lalo na pag naayusan, yung pictorials niya, panalo. So, yun. So, syempre, kailangan pa rin maghanda ni Miss India. Ito din sila, Miss India, talagang puspusan din ang
pagkuha nila ng corona sa Miss Grand kasi hindi pa rin sila talaga nananalo. Bihira lang sila malagay sa top 5 sa kabila ng magaganda sila. So yun, so kailangan niyang maghanda para sa mga eksena na ipapakita niya dito sa Miss Grand. Ayan, nakoronahan na siya. So mag-prepared na siya. So mukhang makikipagpukpukan naman ngayon ang India sa Miss Grand. Kaya laban yan. Diba? So yun, maganda naman siya in fairness. Mukhang kabugera din. At para naman sa sumunod natin, chika, photoshoot ni Chelsea Manalo na ginawa sa isang lugar na open. Na parang garahe, Mama Sam. Anong masasabi mo dito? Bakit doon ginawa ang pageant? Oo nga, marami nga nagsasabi sa akin na parang napabayaan daw to si Chelsea Manalo ng Miss Universe Philippines Organization. Ako hindi ko naman iniisip yan. Ang iniisip ko dyan ay paandar, pwedeng yes, parang gumawa na sila ng eksena nila para mapag-usapan, di ba? So, syempre, tingnan ninyo, nakita natin, parang, di ba, reaction natin, hala, bakit dun ginagawa yung pictorials niya? Or yung photoshoot niya, di ba? So, yun. So, isa to para sa mga mapansin o makakuha ng attention na parang ang feeling ko, hindi nakaka-reyna. Charot. So, yun. So, ako para sa akin, ayoko na lang intindihin kasi nga parang feeling ko discarded nila to at tinatry nila yung best nila na, alam mo yun, mapag-usapan, gumawa ng ingay, gumawa ng paandar. So, yun. So, isa to sa mga parang nakikita kong ganon na eksena. Kaya lang, parang sana naiisip pa rin ng organization natin na nakaka-reyna ba talaga yung mga ganitong eksena? Maganda pa talaga yung mga ganitong eksena? Lalo na syempre, she is a Miss Universe Philippines. Nakilala tayo na powerhouse, kilala tayo na isa sa mga pinakamagaling pagdating sa Southeast Asia. So, Miss Universe, alam natin na very glamour ang mga babae doon at alam natin na dapat glamorosa ka talaga. So, medyo nalulungkot lang ako na may mga ganitong eksena na hindi naman natin kailangan gawin, di ba? Kasi parang feeling ko naman, ang Miss Philippines kasi ay isa sa mga pinakamaganda at quality na kandidata na pinapadala natin sa Miss Universe. And then, naniniwala ako na ang organization, well prepared sila para sa ating kandidata kung paano nila ihahanda to, lalo na sa mga photoshoot niya at sa mga gagawin nilang eksena. So, hindi ko alam kung ano ang nila, eksena nila dito, bakit ito dito nila ginawa. So, inaisip ko nga, baka paandar nila at parang mapansin. So, yon. So, parang feeling ko papansin lang. Charot. So, yan. Anyway, good luck pa din. Nakita naman natin na maganda naman yung kinalabasan ng photoshoot na yon. So, ako masasabi ko naman ay talagang game na game yung team niya. So, yon. So, kahit saan, anywhere, tuloy ang laban, di ba? So, yun lang yung pinapakita dyan eh. So, abangan na lang natin siguro kung ano yung magiging eksena ni Chelsea sa Miss Universe and then, supportahan na lang natin. Kasi kahit pa sabihin nung iba na hindi nila gusto yung mga nakikita nilang eksena, eh, wala naman tayong magagawa, kundi supportahan na lang talaga yung kandidata natin. So, ako para sa akin, okay lang yan, and laban lang, di ba? So, yun. So, nakakaloka. Ay nako, tumbling, charot. So, yon. At para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, maiiwanan kaya ni Thailand si Philippines sa Miss Universe? So, yon. So, magandang tanong yan. So, ako para sa akin, hindi ko alam kung ano ba magiging eksena talaga ng pambato natin. For now, I think yung Thailand, iba yung eksena nila, iba yung paandam nila. Yung makinarya nila talagang well-prepared talaga sila sa bawat eksena, pasabog, mga activity, at kung ano-ano pa mga charity na ginagawa nila. Kumbaga kasi parang focus talaga sila doon at diskarte at laro yun ng Thailand. Kung ito yung paraan nila para malaman, makapasok sila sa semifinals or ito yung paraan nila para kumabog sila sa bawat eksena, eh yan talaga yung gagawin nila. Wala naman din silang pakialam kay Philippines sa totoo lang. Kasi hindi naman nila business yan. Ang goal kasi ng Thailand ay makabalik sila sa semifinals at makarating sa dulo ng competition. So lahat ng materyales, makinarya, gagamitin nila para
alam mo yon, makatawag pansin talaga sa bawat eksena na gagawin nila. So, ang Philippines, alam naman ng Philippines na ganun din dapat ang gawin. Kaya lang, siguro iba naman yung diskarte ni Philippines kung paano niya ipapasok yung sarili niya sa semifinals at kung paano siya makikipaglaro para sa Corona. So, ako kasi bawat eksena ng mga kandidata dito, game nila to eh. So, yes, maaaring malakas si Thailand sa mga naririnig natin ngayon. Pero, syempre, pwede din naman bumaliktad yung mundo. Di ba? Pwede din mapunta ang ingay at lakas kay Chelsea Manalo pagdating doon sa Miss Universe. So, malalaman natin yan, syempre, lahat-lahat yan ng mga tanong natin sa Miss Universe na. Basta, siguro, laban Thailand, laban Philippines, ganon. So, I hope na silang dalawa ay mag-last two standing. I hope na silang dalawa ay makarating sa dulo ng competition. So, ayokong isipin na may maiiwanan, may mangunguna. So, ako para sa akin, laban lang, di ba? So, kung time nila, time nila. Kung time natin, time natin. So, ganun lang yon. Diba? So, nakakaloka mga eksena at pasabog. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.